pagdulog sa mga salita ng Diyos ay pumunta tayo sa aklat ng Book of Romans, chapter 8 or chapter 9 at basahin natin ang ilang mga talata at mamaya ay puntahan pa rin natin ang isa pang verse hango sa Book of John. Book of Romans, chapter 9 at ito ay starting from verse 6 up to verse 13. At ito ang sinasabi rito sa verse 6. Sabi rito, "But it is not as though the word of God has failed. For they are not all Israel who are descended from Israel. Nor are they all children because they are Abraham's descendants. But through Isaac your descendants will be named. That is, it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are regarded as descendants. For this is the word of promise. At this time I will come, and Sarah shall have a son. And not only this, but there was Rebekah also, when she had conceived twins by one man, our father Isaac. For though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to his choice would stand, not because of works, but because of him who calls. It was said to her, the older will serve the younger, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated." Book of John, chapter 15 and verse 16. Sabi rito ng verse na ito ay ating dagdag sa ating tekstong gagamitin. Sabi rito sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, and that so that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Nako po tayo sa oras na ito. Praise God. So sa oras na ito, isang magandang gabi sa bawat isa atin, sa biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon. Tayo ba'y masaya, mga kapatid? At salamat sa Diyos sa kabila ng ang ating panahon ay papunta na sa pagbabago mula sa tag-init, pero ngayon mainit pa rin. At ito'y papunta na rin sa pagbabago ng panahon, and hopefully ay patuloy nating matamasa ang kagandahang loob ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. At tayo ay nagbibigay ng pansin sa mga salita ng Diyos at sa paksa na ating pinag-uusapan. At last Sunday ay binigyan natin ng pansin ang paksa about from grace to grace, although ang paksang yan ay totoong mahaba, pero ating hihima-himayin ang ilang mga bagay, at ilan sa mga ating tinatalakay ay meron pa rin itong kinalaman doon sa paksang ito mula from grace unto grace. At ngunit tayo ay, bagaman nagtatalakay tayo sa ilalim ng series na ito, ay tayo ay gumagamit ng iba't ibang mga paksa upang ating maintindihan ang tinatawag na paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Ngunit sa gabing ito ay ang nais kong bigyan ng pansin ay ang isang paksa na may kalalaman na chosen to bear fruit. Ito ay
ang pagpili ng ating Panginoon para tayo ay magbunga. Now, ang klase ng bungang ito ay mamaya ay makikita natin sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ginamit ko ang bahaging ito na pinahayag ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap, at alam ko na sa panahong ito ay ito yung panahon na kanyang diniscuss sa mga disciples, especially sa mga apostles. Pero at this time ay si Judas ay wala na sa kalipunan ng mga disipulo sa panahon ito, sapagkat siya pumunta na doon sa mga high priest para ibenta ang ating Panginoong Hesus. Gayunpaman, ang verse na ito ay nangusap ang ating Panginoon patungkol sa kanyang pagpili. At sabi rito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you." Well, ang isang bagay na pinapakita rito ng ating Panginoon na hindi lamang ito, ang pagpiling ito ng ating Panginoon ay hindi lamang ito nakatanaw, nakatingin doon sa tinatawag na pagtawag ng Panginoon o pagpili ng ating Panginoon sa mga disipulo nang sila ay dinaanan ng Panginoon doon sa karagatan at sabi sa kanila, "Follow me, sumunod kayo sa akin." Hindi lamang ito nakatingin doon sa ganung bagay sa isang aklat ng Book of Luke. Ang ating Panginoon ay magdamag siyang nanalangin at sa kinaumagahan siya ay pumili ng 12 disciples. So ang pagpiling ito na tinutukoy sa chapter 15 verse 16 ay hindi lamang ito nakatanaw doon sa kanyang pagpili sa mga alagad nang siya ay nasa kanyang earthly ministry, kundi ang pagpili na pinapakita ng ating Panginoon is beyond doon sa kanyang pagdating o sa kanyang ministry, kundi ang tinutukoy niya rito ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nakuha niyo ba, mga kapatid? So it's before the foundation of the world. So you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit should remain, and that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. So, chosen and appointed. So, pinakita rito sa ibang version, ay yung verse na ito ay pinakita sa isang, gusto kong kunin ng Basic Bible in English, na ginamit ang version ito. Sabi rito, "You did not take me for yourselves, but I took you for myself." So, you did not take me for yourselves, but I took you for myself. So, kinuha ko kayo para sa aking sarili. So, ito ay may kinalaman sa kanyang sariling purpose. "And I gave you the work of going about and producing fruit, which will be forever, so that whatever you request or whatever request you make to the Father in my name, He may give it to you." So ang bahaging ito ay may kinalaman sa kanyang pagpili, at alam natin ang pagpiling ito, kagaya ng mga napakinggan natin sa mga nakaraan, ang pagpili ito ay bumabalik doon sa bago pa itinatag ang sanlibutan. Ephesians chapter 1 verse 4, na tayo ay pinili bago pa itinatag ang sanlibutan. Pero ang gusto kong pagtuunan ng pansin sa gabing ito ay ang ginamit natin sa aklat ng Book of Romans chapter 9, na dito ay ipinakita ang tinatawag na pagpili o paghirang ng ating Panginoon. So alam natin sa Book of Romans chapter 8 ay pinakita roon ang pagkakasunod-sunod o yung arrangement ng paggawa ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 8 verse 28, at pinakita roon na sabi niya, "All things," and we know that God
causes all things to work together for good, those who love God, and to those who are called according to His purpose. So merong tinatawag na, called according to His purpose. At yung purpose na yun, na kanyang gustong isagawa, ay pinakita rito yung detalye ng sumunod na verse, ang bagay na gagawin ng ating Panginoon, na ginawa ng ating Panginoon, dahilan sa theology, ay meron silang minsang ginagamit na terminology na eternity past. So para sa atin, sa Diyos ang lahat ng bagay ay kasalukuyan, pero sa atin merong tinatawag sa theology na eternity past. So merong pagpili ang Panginoon na sa ngayon ay kanyang isinasakatuparan. So merong pagpili at merong, sabi ng verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. So merong tinatawag na foreknew. Ang foreknew ito ay ang pagkakilala niya bago pa ang lahat ng mga bagay, at kanya na at sumunod na pinakita sa pangungusap na ito. And He also predestined. Merong tinatawag na destinasyon ang bawat isa. And verse 30, sa verse 30, and this whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. So yan yung tinatawag na process ng pasimula, ng pagpili ng ating Panginoon hanggang sa tinatawag na katuparan nito. So punta natin ang Romans chapter 9. Dito sa Romans chapter 9 ay dito dinitalye ni Apostol Pablo ang tinatawag na pagpili. At ang pagpili na ito ay makikita natin, ang unang pinakita rito ay sa pagitan ni Ismael and Isaac, di ba? So pinakita ng verse 6 na sabi niya, but it is not as though the word of God has failed. So hindi kailanman ang salita ng Diyos ay mabibigo. Naniniwala ba tayo dyan, mga kapatid? Walang salita ang Diyos na kailanman ay mabibigo. Walang salita ang Diyos na kailanman ito ay hindi maisa sa katuparan. Well, sabi pa ng ating Panginoon, lahat ng bagay, ang langit at ang lupa ay mas pwede pang lumipas kaysa sa mga salita ng Diyos na hindi magkaroon ng kaganapan. So pinakita rito, but it is not as though the word of God has failed, for they are not all Israel who are descended from Israel. Tingnan nga natin sa wikang Tagalog. Pinakita riyan na sabi niya, datapot hindi sa maang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Na ang pinapakita rito ay ang kalalagayan, hindi lahat ng tao na naroon sa Israel ay pwede silang tawaging Israel. Ang tinutukoy na Israel ay sila na mga anak ni Jacob. So pinakita rito. Tuloy natin ang sumunod na pangusap. Sabi niya, nor they are all children because they are Abraham's descendants. So hindi lamang ang pagiging anak ni Abraham ay hindi ito ang siyang basihan na sila ay sabi pa rito, sabi niya, nor are they all children because they are Abraham's descendants. But through Isaac, your descendants will be named. So, maalala natin sa isang panahon na nang si Abraham ay nagsabi, sana mabuhay si Ismael. Pero sabi ng Panginoon, hindi si Ismael, kundi si Isaac. So, dito ay pinapakita yung tinatawag na pagpili ng Diyos.
yung pagpili ng Diyos na ito ay hindi dahilan sa anumang bagay, kundi dahilan sa kanyang kapasyahan, sa kanyang kagustuhan. So yun ang bagay na ating nililinaw. At sabi rito, and that is not, it is not the children of the flesh. So hindi rin naman ang mga nasa laman, ang mga anak sa laman, ang tinatawag na mga anak ng Diyos. So, pumupunta na si Apostol Pablo sa isang parang pagnanaraw, papunta doon sa kanyang pagpili. Sabi niya, hindi lahat ng anak sa laman ay anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako ang tatawaging mga anak. Di ba? So, pinakita rito, sa makatwid ay hindi ang mga anak sa laman, ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. So, yung tinatawag na anak sa pangako, kahit ang isang tao ay anak ni Abraham, kung hindi siya anak sa pangako, hindi siya ang kasama sa pagpili ng Diyos. So, pero sabi rito, for this is the word of the promise. At this time, so pinakita rito ang kalalagayan ng pagsasabi ng Diyos kay Sarah, dahilan ipapanganak si Isaac. At ang sumunod niyang pangusap ay patungkol naman kay Rebecca. Patungkol kay Jacob and Esau. And not only this, but there was Rebecca also when she had conceived twins by one man, our father Isaac. So si Rebecca ay naglihi at nagbuntis at ang merong dalawang bata na naroon, twin sila. Ngunit sabi rito, upang ipakita ang pagpili ng Diyos, na ito ay sa kanyang kapasyahan at hindi sa gawa ng sino man. So yun yung ina-establish ni Apostol Pablo na sabi niya, For though the twins were not yet born and had not done any good or bad. So hindi pa sila nakagagawa ng mabuti o masama, sila ay pinili ng Diyos. Diba? Ganun ang tinatawag na election of grace. Ang pagpili sa pamamagitan ng biyaya, wala pang nagagawang anuman ang isang tao, ang kapasyahan ng Diyos na piliin siya ay hindi ito nakabase sa anumang bagay na kanyang ginawa. Hindi sa kanyang kabutihan, kagandahan, o ano pamang katangian na meron siya. So walang kinoconsider dito na anumang katangian ng sino mang tao, ito ay kapasyahan ng Diyos. Ito ay kapasyahan ng Panginoon. Sabi rito, and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand. Not because of works, but because of Him who calls. At sabi rito, and the older will serve the younger, as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Now, pansinin ninyo mga kapatid, sa tinatawag na pagpiling ito ng Diyos, ay, alam nyo, sa pagpili ng Diyos na ito, ay minsan ang tingin ng tao, kaya ang isang tao ay pinipili dahilan meron ang Diyos nakitang katangian doon sa kanya. Yan ang concept, kahit man kami nung mga nakaraang panahon, sa panahon ng kabataan, ay minsan may mga ganitong sharing na sabi niya, iniisip namin na kaya pinili ng Diyos si Jacob dahilan nakita ng Diyos na si Jacob ay nagpapahalaga sa birthright. Well, hindi yun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, di ba? Hindi yun ang sinasabi ng Book of Romans. Hindi yun ang kinoconsider ng Diyos na dahilan ba si Jacob ay magpapahalaga sa birthright, kaya siya pinili ng Diyos. No, hindi yun ang basihan. Ang basihan ng pagpili ng Diyos ay wala sa kanyang anumang bagay na ginawa. Diba?
ang basihan ng pagpili ng Diyos ay kapasyahan ng Diyos. Gusto ng Diyos, nais ng Diyos ang ganitong bagay. At mga kapatid, at alam niyo ba na ang pagpili ng Diyos, pakinggan niyo ito, ang pagpili ng Diyos sa isang tao, ang magiging resulta nito ay magpapasimula siyang magdi-desire na may kinalaman doon sa purpose ng Diyos. Yun ang kabaligtaran. So, ulitin ko, ang pagpili sa Kanya ng Diyos ang naging daan kaya siya nagpasimulang magkaroon ng desire sa mga bagay ng Diyos. It is because of the pagpili ng Diyos. So ang pagpili ng ito ng Panginoon ang siyang nagkaroon ng siyang cause at yung kanyang mga naging desire sa mga susunod, ito'y dahilan ng pagpili ng Diyos sa kaniya. I hope maging malinaw ito sa mga pagpapatuloy pa ng ating pag-uusap. Now, tingnan natin ang Book of Genesis chapter 25. Dahil sabi rito ng Book of Genesis chapter 25, ito sa panahon ng silang ng dalawang batang ito, si Jacob at si Esau. Well, minsan po, kapag ang paraan ng pagpili ng tao, kapag ang tao pumipili, then, kung titingnan natin yung kung tayo sa ating kaisipan, bakit pinili ng Diyos si Jacob? Sana si Jacob na lang ang panganay. Pero sa paraan ng Diyos ay pinakita niya ang ganitong bagay. So, as we know this story, na ang panganay ay si Esau. Ang unang lumabas ay si Esau. Pero doon pa man sa kanilang, sa sinapupunan ni Rebecca ay nagpapambuno na sila. Nag-aagawa na sila. So, kakaiba ito sa karanasan ng ibang mga kababaihan kung ang isang ina ay sa panahon ng kanyang kagampan ay normal na gumagalaw yung bata sa loob, pero dito kakaiba, nagbubuno yung dalawa doon sa loob. Dahilan, ang sinabi ng Panginoon kay Rebecca sa chapter 25, sa verse 22, sabi niya, but the children struggled together within her. So nagbubuno talaga. But the children struggled together within her, and she said, If it is so, why then am I this way? So kung gayon, bakit ako nasa ganitong kalalagayan? So she went and inquired of the Lord. And the Lord said to her, 2 nations in your womb. 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan. At 2 klase ng tao ang mahiwalay sa iyong katawan. 2 peoples will be separated from your body, and 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So pinakita rito na sa tiyan pa lamang ay meron ng pagpili ang Diyos na ginawa. At kung babalikan natin, hindi pa ito, wala pa sa tiyan, sa panukala ng Diyos, ay meron na siyang pagpiling ginawa. So kung nakikita natin yung kamanghamanghang pagpili ng Diyos sa tiyan pa lamang, ay mas kamanghamangha yung bago pa itinatag ang salibutan. Diba? Before the foundation of the world. So nang sila'y ipinanganak, then, ipinanganak, unang lumabas si Esau, pangalawa si Jacob. Datapat, verse 27, when the boys grew up, sabi rito ng verse 27, when the boys grew up, Esau became a skillful hunter. Ibig sabihin, kung baga sa skill, napakaraming skill si Esau. Samantalang si Jacob, sabi rito, and a man, a skillful hunter and a man of the field. Siya ay
kumbaga, lalaking lalaki. A skillful hunter, a man of the field. But Jacob was a peaceful man. Si Jacob, wala ka man lang makitang anumang skill sa kanya, na hindi man lang siya marunong manghuli ng anumang, kundi siya Jacob was a peaceful man living in tents. Andun lamang siya sa tolda. At sabi ng ilan ay lagi siyang kasama ng kanyang nanay. At alam niyo ang dahilan kung bakit siya magaling magluto. Diba? Kaya siya magaling magluto, ang laging kasama niya yung kanyang nanay. Samantalang si Esau, sabi ng verse 28, si Esau ay, now Isaac loved Esau. Well, pag tinignan natin, siyempre pa, sino ang magiging paborito ng tatay? Siyempre yung machong si Esau na magaling mag-hunt at nasisiyahan si Jacob, or rather si Isaac na kumain ng kanyang mga nahuli. And then sabi rito, now Isaac loved Jacob because he had a taste for game. See? Pareho sila ng gusto. Sabi rito, but Rebecca loved Jacob. So si Rebecca naman ay iniibig si Jacob. At, well, dahilan sa meron din siyang bagay na pinahayag ang Panginoon sa kanya, napansin na ninyo ang sumunod na pangyayari sa buhay ng magkapatid na ito. Verse 29, when Jacob had cooked stew, makikita ninyo na si Jacob ay isang magaling magluto. When Jacob had cooked stew, Esau come in from the field and he was famished. Gutom na gutom siya. And Esau said to Jacob, please let me have a swallow of the red stuff. Therefore I am famishing. Therefore his name was called Edom. Sabi ni Esau sa kanya, sabi niya, bigyan mo ako ng pagkain. Dahilan ako'y nagugutom. Pero sabi ni Jacob ay ito. Sabi niya, but Jacob said, first, sell me your birthright. Now, ang tanong mga kapatid, bakit si Jacob ay gano'n na lamang ang kanyang pagka-interest sa birthright? Well, ito ay may kinalaman sa pagpili ng Diyos sa kanya. Yan ang gusto, ang bawat pinili ng Diyos, ang bawat pinili ng Panginoon ay meron siyang desire sa mga bagay na may kinalaman sa layunin ng Diyos. Yun yung tinatawag na bunga ng kanyang pagkapili. Di ba? So dahilan siya ay pinili ng Diyos, then yung magiging bunga ng kanyang, magiging kanyang ibubunga ng kanyang katangian, ng kanyang character, ay naka-incline doon sa purpose ng Diyos. So yun yung isang makikita nating pagkakakilanlan. So si Jacob ay ganyan na lamang ang kanyang interest sa birthright. Dahilan ang Diyos ay merong layunin kay Jacob na sa pamamagitan niya, ang descendants ay lalabas sa kanya at siya sa pamamagitan niya ay magkakaroon ng isang malaking bansa na siyang tatawaging Israel. So, sabi ni Esau, sabi niya, now, pansinin ninyo naman ang sumunod na pangusap. Kung si Jacob ay meron siyang panlasa, gamitin ko yung salitang desire o panlasa sa mga bagay na may kinalaman sa layunin ng Diyos. Si Esau naman ay walang ganung panlasa. Diba? Si Esau naman ay walang desire. Wala siyang pakialam sa ganitong bagay at hindi siya nagbigay ng pagpapahalaga sa tinatawag na birthright. Now sabi rito, in Esau, behold, patapos na sabihin ni Jacob sa kanya, benta mo sa akin ang iyong pagkapanganay.
Bibigyan kita ng pagkain. Benta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Ang sagot ni Esau sa verse 32, Esau said, Behold, I am about to die, so of what use then is that birthright to me? Ano sabi niya? Tingnan natin sa Tagalog. Narito, sabi niya, ako'y mamamatay, ako'y mamamatay sa gutom at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay na yan? So iniisip niya ang kasalukuyang kalagayan. Yung kasalukuyan niyang sitwasyon, doon lamang siya nakatingin at hindi niya alam na ang birthright na ito ay makakatulong sa kanya sa darating na panahon. Diba? Well, mga kapatid, kapag ang isang tao ay narrow-minded at sabi pa ng Book of Peter, siya ay nearsighted, nakatingin lamang sa kasalukuyan at wala siyang pagpapahalaga sa mga darating na panahon. At sabi rito, ganun si Esau. Sabi niya, narito, ako'y mamamatay sa gutom. Anong magagawa sa akin ang birthright na ito? Anong tulong ang may bibigay sa akin ng birthright na ito? Sabi niya. At si Jacob ay nagsabi sa kanya, hindi ganun kadali. Taas mo ang iyong kamay, first swear to me so that at sumumpa ka na ibinibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Para kay Esau ay walang anuman. Para kay Esau ay walang anuman. Pero alam nyo, sa harapan ng Diyos ay mahalaga ang reaction ating pinapakita sa mga bagay ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang ating mga reaction, paano tayo, maring hindi walang taong nakakakita sa iyo. Maring walang sino man na nakakita sa iyo, pero the way, kapag ikaw ay nag-iisa, paano mo pinapahalagahan ang mga bagay ng Diyos, ay nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Naalala ko mga kapatid, si Job sa kanyang pangusap, mas pinapahalagahan ko ang iyong salita kaysa ang aking pang-araw-araw na pagkain. So maring hindi ito nakikita ng ilan, at maring kapag ikaw ay nag-iisa at ikaw na lamang nag-iisa, then paano ang trato mo sa mga bagay ng Diyos kaysa mga bagay ng laman? Diba? Paano mo pinapahalagahan? O minsan ay nagagawa nating palipasin ang ating mga pagkain kumakaminsan para lamang bigyan ng daan ang mga salita ng Diyos. May mga panahon, pinapalipas natin ang ating pagkain at para lamang mabigyan muna ng panahon ang ating pananalangin. Well, gaano tayo nagpapakita, nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Maring hindi yan nakikita ng ilan, hindi yan nakikita ng mga tao, pero ang Diyos ay nakikita paano ka nagpapahalaga sa mga espiritual na mga bagay. So, makikita natin, nakita ng Diyos paano si Esau magbaliwala sa mga espiritual na mga bagay. Makikita rin naman natin na paano si Jacob nagpapahalaga sa mga bagay na may kinalaman sa layunin ng Diyos. At ang cause nito, ang dahilan nito, ay ang pagpili ng Diyos sa kanya. Now, sabi rito ng sumunod na pangusap, and Jacob said, first swear to me. So he swore to him. Sabi niya, sumpa. Sumpa lang pala eh. Sige, sumpa. First swear to me. So he swore to him and said, and sold his birthright to Jacob. Sumumpa siya at kanyang ibinenta ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Alam niyo ba mga kapatid na ang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Kung meron tayong narinig na minsan merong kasabihan na actions speak louder than words.
Pero sa harapan din ng Diyos, ang ating salita ay mahalaga. At dito ay masabi natin, dito sa panahong ito, binaliwala ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Mas pinahalagahan niya ang kanyang pagkain kaysa kanyang pagkapanganay. Mas ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay, alang-alang lamang sa pagkain dahilan siya nagugutom. Mas pinahalagahan niya ang kumakalam na kanyang tiyan kaysa sa birthright. Meron sinabi ang ang epistle ni Paul na sabi niya na may mga tao na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ibig sabihin, ang pagpapahalaga nila ay gayon na lamang. So then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went on his way. Parang normal lang nangyari. Para sa kanya, walang halaga yung tinaas niya yung kanyang kamay, ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay, kumain siya ng pagkain at uminom, at pagkatapos nun, umalis na parang walang anumang nangyari. Pero, sabi rito, ng last verse, does Esau despise his birthright? Does Esau despise his birthright? Now mga kapatid, alam niyo ba na napakalaking kinalaman ng tinatawag na pagpili ng Diyos sa isang tao at ang mga desire na babangon sa kanyang puso? Ang pagpili ng Diyos at ang desire niya ay konektado ito sa isa't isa. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Book of Philippians chapter 2 verse 13. Pinakita rito ng verse na ito. For it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. So, ang pagpili ng Diyos sa isang tao, matapos niyang piliin ang isang tao, ay meron siyang kung anong bagay na ilalagay doon sa loob niya na desire, di ba? Maglalagay siya ng desire doon sa loob niya na siya ay magdi-desire ng mga bagay na may kinalaman sa layunin ng Diyos. Ang inclination niya ay naroon. So, it is God who is at work in you. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanasa at ng paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Siya ang gumagawa ng pagnanasa. Well, bakit ang isang tao ay merong ganong klase ng desire? Ibig sabihin, ito ay connected sa pagkahirang at pagkapili sa iyo ng Diyos. Bakit ikaw ay nagpapahalaga? Bakit ang isang tao ay nagpapahalaga sa gawain ng Diyos? Bakit ka narito sa ganitong klase ng bahay pananambahan? Ang ilan ay nagsasabi, pag inanyayahan mo sila, sabi niya, sama ka sa akin, meron kaming Bible study. Ang tanong, magkakapera ba tayo dyan? So, pag walang pakinabang, ay hindi nila binibigyan ng pansin. Pero, samantalang yung mga hinirang ng Diyos, ay makikita mo ang ganitong klaseng desire na may kaugnayan sa plano ng Diyos. Now, pansinin ninyo, pagkatapos na si Jacob, ang pagkapili ng Diyos, bago pa itinatagan sa libutan, at bago pa isinilang, ay sinabi na ng Diyos kay Rebecca na iniibig ko si Jacob at kinapuputan ko si Esau. At makikita natin pagkatapos ng ilang mga pangyayari, si Isaac naman ay matanda na at sinabi niya kay Esau, manghuli ka ng
Mag-hunt ka at magluto ka ng pagkain. At sabi niya, kakain ako at aking ibibless ka dahilan hindi ko alam ang araw ng aking kamatayan. Ito naman yung panahon na narinig ni Rebecca ang mga sinasabi ni Isaac. At sabi niya kay Jacob, magmadali ka. Habang si Esau ay naghahunt pa siya, ay si Rebecca ay nagsabi kay Jacob, magmadali ka. Kumuha ka ng 2 kambing at iluluto ko ang iyong ama ng pasarap na pagkain na paborito niya dahilan aking narinig na kanyang ibibigay na ang blessing kay Esau. At sabi niya, ina, ako'y makinis samantalang ang aking kapatid ay mabalahibo. Paano kung makilala ako at ang ibigay sa akin ay sumpa instead na pagpapala? Ang sabi ni Rebecca, mo pa sa akin ang sumpa sa iyo. Gawin mo kung ano aking sinasabi. To cut the story short, nagluto si Rebecca, binigay kay Jacob, nilagyan siya ng balahibo, at siya'y pumaroon, sabi niya, Ama, narito na ako. At sabi niya, ano't napakabilis ng iyong pagdating. At sabi ni Jacob, tinulungan ako ng Panginoon. At sabi ni Isaac, lumapit ka, aking hihipuin kita dahilan malabo ng kanyang mata, upang matiyak ko na ikaw ay si Esau. At nang hinipo niya si Jacob, sabi niya, ang iyong kamay ay Esau, pero ang iyong tinig ay si Jacob. Pero sabi niya, nang siya kumain, ay hinagkan niya si Jacob at ibinigay ang blessing. At pagkatapos naman ay dumating si Esau, and then tapos nang ibinigay ni Jacob, or rather ni Isaac, ang blessing. Pero pansinin ninyo mga kapatid, ay ang isa sa bagay na makikita nyo kay Jacob, siya ay nakikinig na instruction. Nakikinig siya na instruction. At nang siya ay, pagkatapos na makuha ni Jacob ang blessing, and then, sabi ng sumunod na verse na gusto kong bigyan natin ng pansin sa chapter 28. Sa last part ng chapter 27, Rebecca said to Isaac, verse 46 ng chapter 27, Rebecca said to Isaac, I am tired of living because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife from the daughters of Heth, like this, from the daughters of the land, what good will my life be to me? Sabi ni Rebecca, siya ay ayaw niya nang makita ang mga klase ng babae na naroon sa lugar na kanyang kinaroroonan. At sabi niya, kung si Jacob ay makakapag-asawa ng isa sa kanila, ay anong saysay ng aking buhay? At pinayuhan nila si Jacob na wag pumunta siya. Sabi rito ng verse 1. So Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. But arise and go to Padan Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and from there take to yourself a wife from the daughters of Laban, your mother's brother. So, ganoon ang ginawa ni Jacob. Verse 6, Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to the Padan Aram to take for himself a wife from there, and that when he blessed him, he charged him, saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan, and that Jacob had obeyed his father and his mother, and had gone to Padan Aram. So Esau saw that the daughters of Canaan displeased his father Isaac, and Esau went to Ishmael and married besides the wives that he had, and Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son,
the sister of Nabayot. So makikita natin na si Esau naman ang marinig niya na ayaw ni Isaac at ng kanyang magulang na sila'y mag-asawa. Kung alin yung ayaw ni Isaac at ni Rebecca, yun naman ang ginawa ni Esau. Mga kapatid, makikita natin ang bunga na kanilang iproduce na dalawa. Ang bunga na iproduce ni Jacob ay may kinalaman sa purpose ng Diyos. Samantalang ang bunga ni Esau na pinakita niya yung character, yung ugali na pinakita niya ay kanyang dinispise ang mga spiritual na bagay. At kanyang sa halip ay nag-asawa siya ng marami. Nag-asawa siya, pumunta siya kay Ismael, nag-asawa siya higit pa besides the wives that he had. Nag-asawa siya ng Ismaelites, higit pa sa asawa na meron siya, at kinuha niya ang si Mahalat na anak ni Ismael, isa sa anak ni Abraham, na so pinakita rito, anong klase ng bungang ipinakita. Ang pahayag ni Apostol Pablo sa Book of Hebrews ay pansinin ninyo. Sa chapter 12, tingnan natin ang chapter 12 ng Book of Hebrews. Verse 15 in chapter 12. Sabi dito, see to it that no one comes short of the grace of God, and that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y marami ang mga hawa. And verse 16, sabi niya, at baka magkaroon ng sino mang mapakiapid. Ang salitang mapakiapid dito ay pinapakita kung paanong si Esau ay gumawa ng taliwas sa kaisipan at layunin ng Diyos. Who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it with tears. Now mga kapatid, ang punto na aking pinapakita rito, ang paghirang ng Diyos ay may kinalaman at konektado ito sa magiging desire ng isang lingkod ng Diyos na kanyang hinirang. Naalala nyo nung nakaraan ginamit natin yung Ezekiel chapter 36. At doon sa Ezekiel chapter 36 ay pinakita roon ang pangungusap na ito sa verse 26 ng chapter 36. Sabi niya, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So pinakita rito na, alam niyo ba na ang tinatawag na paglalagay ng pagbibigay ng bagong puso at paglalagay ng bagong espiritu, ang pinapakita rito ay yung pagkakaroon ng isang sa panahon ng born again experience ng isang tao. Para ito yung panahon na pagdidisplay niya ng kanyang pagkahirang ng Diyos. Sa panahon na i-display niya yung pagkahirang ng Diyos, at sa panahon na isasagawa ng Diyos ang kanyang pagkahirang sa Kanya. Then, ang desired naman, ang bagong desire ay ilalagay ng Panginoon sa Kanya. At ganoon ang makikita natin na demonstration
biyaya ng Diyos sa buhay ni Jacob. Nang kanyang, nang siya ay lumalaki, ang kanyang desire ay may kinalaman sa birthright. Ang kanyang desire ay hindi humiwalay sa sinasabi ng kanyang magulang. At di siya sumuway ng anumang bagay doon sa sinasabi ng kanyang magulang, kundi kanyang binigyan ng pansin. Now, gusto kong tingnan pa natin ang ilang bahagi sa oras nito. Now, sabi rito ng ilang mga talata na titingnan natin. Dahil ini-establish natin ang purpose ng Diyos sa tinatawag na pagkahirang at pagkapili. So, sabi ng aklat ng 1 Thessalonians, or rather, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 and 14. 2 Thessalonians chapter 2. Sabi rito sa verse 13, sabi ng verse 13, but we should always give thanks to God for you. Sabi niya, dapat tayong magpasalamat ng lubos sa Panginoon o sa Diyos. But we should always give thanks. Dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Dahilan, sabi nito, beloved by the Lord, dahilan sabi niya, because God has chosen you from the beginning to salvation. Dahilan tayo, bakit sabi niya, dapat tayong laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid kong minamahal sa Panginoon, sapagkat tayo ay pinili ng Diyos sa pasimula pa upang patungo sa pagkaligtas. Sabi rito, nasabi niya, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ginamit dito yung salitang believe or faith in the truth. Alam niyo ba na kahit ang ating pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad. Sabi niya, so makikita natin, ang sabi ng ating Panginoon, or rather sabi ng mga alagad sa Kanya, Panginoon, bakit ka nangungusap ng talinghaga? Ang sabi ng ating Panginoon, nangungusap ako ng talinghaga sa kanila, dahilan, sabi niya, sa inyo ibinigay ang pagkakilala, ang pagkakilala sa hiwaga ng kaharian ng Diyos, samantalang sa kanila ay hindi ibinigay. Kahit ang pagkaunawa, mga kapatid, ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin. So pinakita rito na sabi niya, mga kapatid, kayo ay sabi ng verse na yan, that from the beginning, sa pagkahirang sa atin, buhat sa pasimula, para sa ikaliligtas. Ang pasimulang yan, ang tinutukoy dyan is before the foundation of the world. Sa pasimula pa, sabi niya, has chosen you. Because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit. Sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu Santo, ng Espiritu, at ng pananampalataya o paniniwala sa katotohanan. Tingnan natin ang isang pangungusap. Alam niyo ba na sa Book of John, kung inyong masusing babasahin ang Book of John, ay meron kayong mapapansin sa mga statement na ginagamit ng ating Panginoon. Nang ilan ay hindi, yung mga tao sa kanyang kapanahunan ay hindi nabigyan ng pansin. Pero tingnan natin ang kanyang mga pangungusap.
Sabi rito sa aklat ng John chapter 6. John chapter 6, habang ang ating Panginoon ay nakikipag-usap sa mga Hudyo, at ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa tinapay na kinain ng bayang Israel na sa panahon ni Moses. Pero sabi rito ng verse 31, our fathers, chapter 6, John 6:31, our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Jesus said to them, truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes out of heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, always give us this bread. Well, hindi nila alam yung kanilang sinasabi nang sabihin nila na bigyan mo kami ng tinapay na yun. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. He who comes to me, sino mang lalapit sa akin, ay hindi magugutom. Ang sino mang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. Now, ang ating ngayon pinupuntahan ay ang paghirang na ginawa ng ating Panginoon. At sabi rito, sabi niya sa mga alagad, or rather sa mga Hudyo na kanyang kausap, nakita ninyo ako, pero hindi kayo naniwala. Nakita niyo ako, pero hindi kayo naniwala. Verse 37. Ito yung isang nakakamangha na kanyang statement na kanyang pinahayag. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Nakita niyo ba yung paghirang na ito ng Diyos? Na sinabi ng banal na kasulatan, from the beginning, mula sa pasimula ay hinirang niya tayo tungo sa pagkaligtas. At sabi rito, merong mga tao na ibinigay ng Ama sa ating Panginoon. May mga tao, all that the Father gives me, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Well, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians 1:4. Sabi rito, just as He chose us in Him. Na tayo ay Kanyang pinili sa pamamagitan niya. So ang pagkapili sa atin ay kay Kristo at tayo ay ang mga lahat ng ito ay ibinigay sa anak. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will certainly not cast out. At lahat sila na lalapit sa akin, ay hindi ko sila itatabo. Lahat sila. So merong mga, sa verse 7 na ito, merong mga ibinigay sa ating Panginoon. At ang mga binigay na ito ay sila ang mga hinirang bago pa itinatagan sa libutan. Sila ang mga hinirang at ibinigay, at ang mga hinirang na ito, time will come, sila ay lalapit sa ating Panginoon. Sila'y maniniwala sa ating Panginoon. Sumunod na pangungusap. Sabi rito, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will
of him who sent me, that all that he has given me. Bakit pinaulit-ulit niya ang ganitong bagay? Well, mga kapatid, hindi niya ito sinasabi sa mga Hudyo. Dahil yung mga Hudyo ay hindi niya naintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya ito for the sake of those na mga pinili at hinirang bago pa itinatagan sa libutan. Dahil lahat sila na ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin, na lahat na kanyang ibinigay sa akin ay hindi ko sila iwawala at sila'y ibabangon ko sa huling mga araw. Hindi ko sila iwawala. I lost nothing but raise him on the last day. For this is the will of the Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Hindi sila mawawala. Hindi sila mabubulok. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sila man ay mamatay, hindi sila mananatiling patay, sila ay bubuhayin ng Panginoon. Now, sumunod na mga pangyayari sa book of John chapter 6. Habang ang ating Panginoon ay nangusap siya tungkol sa ilang mga bagay. Well, just take notes sa mga verses na ating binibigyan ng pansin. Dahilan meron siyang ginagamit dito, all that the Father gives me. Verse 37. Verse 39, all that He has given me. And verse 44, sabi ng verse 44, habang ang ating Panginoon ay nagsasalita tungkol sa tinapay, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. At sabi ng verse 42, yung mga tao ay nagsabi, paano niya sinabing siya'y tinapay na galing sa langit? Kilala natin siya. Di ba? Itong si Jesus na ito ay anak ni Jose na kanyang tatay at anak siya ni Maria na kilala natin. Bakit niya sinasabi ang ganitong mga bagay na ako'y nanggaling sa langit? And Jesus answered, verse 43, and Jesus answered and said to them, do not grumble among yourselves. Huwag kayong, sabi riyan sa wikang Tagalog? Sabi niya, huwag kayong mga bulong-bulungan. In verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Kahit po ang paglapit ng sino man ay hindi makakalapit sa ating Panginoon, kundi ang Ama ang maglalapit sa Kanya. Kung ang paghirang ay sa biyaya, at ang mga bagay na magiging desire ng isang hinirang ay may kinalaman doon sa layunin ng Diyos na ito'y inilagay sa Kanya. At kahit po ang paglapit niya ay hindi rin saganang kanyang sarili, merong kung anong puwersa na tumatawag sa Kanya at siya ay nakakalapit. At ito ay ang biyaya ng Diyos. So it's from grace to grace and to grace. So, sabi niya, walang sino man, sabi ng verse 44, walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang Amang nagsugo sa akin ang sa Kanya'y magdala sa akin. Huwag nating isipin, mga kapatid, na kaya tayo nakalapit sa ating Panginoon ay sagana ating sarili. In fact, marami sa atin ang ayaw na lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Book of Romans, walang naghahanap sa Diyos, walang nagnanasa na patungkol sa Diyos. Lahat tayo ay kagaya ng tupa na lumayo ng kanilang mga landasin at naligaw ng mga landas.
Walang nagnanasa sa Diyos, wala, at wala ring matuwid kahit isa, sabi ng banal na kasulatan. So kung pag-uusapan ang katangian, bakit tayo pipiliin ng Diyos, wala siyang pwedeng makitang katangian para tayo piliin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi ng verse 44, ang ating paglapit ay dahilan tayo ay inilapit sa ating Panginoon. Tinawag tayo, pinalapit tayo, walang sino mang makakalapit sa Kanya maliban na ang Diyos na nagsugo ay palapitin siya. Praise God. Di ba tayo nagagalak sa ganitong bagay, mga kapatid? I'm glad for this grace, mga kapatid, na gumawa sa bawat isa sa atin. Hindi ito sa ganang ating sarili. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, and they shall be taught of God. Ang buong katotohanan nito ay merong kung anong nagtuturo sa atin. At merong, ito yung Diyos ang siyang nagtuturo sa atin, ang maakay sa atin, naglilid sa atin. At sabi rito, sabi niya, and they shall all be taught of God, and everyone who has heard and learned from the Father comes to me. At sila na mga natuto mula sa Ama ay lumalapit sa akin. Habang nakikipag-usap ang ating Panginoon sa mga Hudyo ito, ang mga tao ay nagsasabi at ang pinakamabigat na kanyang ipinahayag ay nang sabihin niya sa verse 53 or verse 52, then the Jews began to argue with one another, saying, how can this man give us his flesh to eat? Dahil ang sinabi niya, maliban na inyong kanin, ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Verse 51, I am the living bread that come down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. At sila ay nag-usap-usapan. At sabi rito ng verse 53, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. At pagkatapos nilang marinig ang ganitong bagay, sabi niya, enough is enough. Sobra na ang ganitong mga klase ng pangungusap. Sabi ng verse 59, sabi rito, these things he said to the synagogue as he taught in Capernaum. Alam niyo ba, ang Capernaum, ito yung lugar mismo na kung saan siya ay malapit, kung saan siya ay lumaki. Na ito, ang lugar na ito, ang pinakamarami siyang disciples. At sabi rito, therefore many of his disciples, verse 60, therefore many of his disciples, when they heard this said, this is a difficult statement, who can listen to it? Sabi niya, mabagat itong pangungusap na ito, sinong pwedeng makarinig o makinig sa ganitong bagay? But Jesus, conscious that his disciples, pinakita ng verse 61, but Jesus is conscious that his disciples grumbled at this and said to them, does this cause you to stumble? What then if you see the Son of Man ascending where he was before? Sabi niya, paano kapag nakita niyo ang anak ng tao umakyat kung saan siya nanggaling? Verse 64, but there are some of you who do not believe.
Merong mga nariyan sa inyo na hindi sumasampalataya. For Jesus knew from the beginning. Yung beginning na ito ay wag lamang nating sabihin sa pasimula lang. Pwedeng tingnan natin ito sa ganung bagay sa pasimula. Pero pinapakita rito, for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who it was that would betray Him. So sino ang maniniwala, ang hindi naniniwala, at sino ang sa Kanya ay magkakanulo. Kaya inulit niya sa verse 65, for this reason I have said to you that no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Now mga kapatid, gusto kong tingnan natin ang ganitong bagay. Ang bunga na ibubunga ng isang hinirang ng Diyos ay may kinalaman sa layunin ng Diyos sa Kanya. Gusto kong gamitin ng ilang statement bago ako magtatapos mula sa mula sa statement ng ating kapatid. Alam niyo, napakaganda ng paksa na kanyang pinahayag, Thinking Man's Filter. Dahilan, pinapakita niya rito na bagamat ang paksa na kanyang nabuo ay hango sa isang pakete ng sigarilyo na kanyang napulot, at ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa kanya, damputin mo yan, at ng kanyang binasa, at mula doon ay nakakuha siya ng inspirasyon sa pamamagitan ng paketeng yon, at siya ay nangaral ng isang paksa. Now, sabi rito ng ilan sa mga statement ng nating gusto kong, kanyang pinahayag, gusto kong basahin. Sabi sa sa paragraph 68 sabi niya, now to follow that in with the continuity of the message, pinakita niya ang tatlong bahagi ng tao. Ang body, ang soul, ang spirit. Pero sometimes sa kanyang pag-illustrate, ay ginagawa niyang pinaka-inner circle is the soul. At ang reason niya, bakit niya inilalagay ito na yung soul ang pinaka-inner circle. The first circle is the human senses, the flesh. The second circle is the spirit senses, the will, self-will, desire, and so forth. But the inside is the soul. That soul was predestinated. Sabi niya, ang kaluluwa ng isang tao ay itinalaga ng Panginoon. So, but prior to that, alam natin, bago ang predestination, meron munang choosing. Meron munang pagpili. At ang kanyang pinili ay kanyang itinalaga. At itong, sabi niya, that soul was predestinated. Sabi rito sa isa pa niyang pangusap. Sabi niya, notice that word cannot deny itself. Then it is satisfied or it's the desire. Now, pinag-uusapan niya na rito, ang binibigyan niya ng pansin ay ang desire ng isang tao. Yung mga ninanasa niya. Sabi niya, now, or it's desire. It's a desire of what? What made you to desire it in the first place? Because down in your soul, there was a predestinated seed. So doon sa pinaka-kaluluwa ayon sa kanyang description, ay doon sa kaluluwa ng isang tao. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang kaluluwa ay naroon ang will ng tao. Naroon ang will ng tao.
At yung kaluluwang ito na nakatalaga ay magpapasya siya. Ito ay, sabi nito, because down in your soul there was a predestinated seed which was eternal life. Always laying in there, always was in there, and all that the Father has given me will come to me. There isn't any of them going to be lost. So pinapakita niya na ang doon sa kaluluwang yun ay merong isang binhi na nakatalaga. Na yung binhing yun ay merong isang takdang panahon na makukwikan. At yung takdang panahon yun na siya'y makukwikan, ay ito yung panahon ng pagtawag sa Kanya. At sa panahon na siya ay tawagin, and then, at kapag nakwikan ang binhing ito, walang ibang ipoproduce ito, kundi may kinalaman doon sa purpose ng Diyos na mayroong kinalaman sa kanyang buhay. Because down in your soul, there was a predestinated seed. At sabi niya, yun ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Sabi niya rito, what is it? It's the germ, seed word from the beginning that you was in God in the beginning, standing here and drawing the seed life. The seed is in your heart by foreordination. The seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated, and when it grows, it can grow through nothing else but the Word. So ang pinapakita niya na walang ibang pwedeng lumabas na desire sa isang puso na itinalaga, kundi ang nanggagaling sa salita ng Diyos. Wala siyang pwedeng i-produce na iba. Dahilan ito ay kagaya ng binhi. So pinakita niya, sabi nito, when he could draw to his own soul, if there's anything in there to draw by, but if that predestinated seed, don't miss it, sabi niya, if that predestinated seed is not in there, it will not draw through there. Pinapakita niya, kapag ang binhing yun ay wala doon sa isang kaluluwang ito, ay wala, kahit anong kanyang gawin, walang desire na lalabas na may kinalaman sa layunin ng Diyos. So dito natin makikita ang kalalagayan ng dalawang ito na si Esau at si Jacob. Bakit si Jacob meron siyang ganitong klase ng desire? Because it is connected doon sa pagkapili ng Diyos sa kanya. At ang mga bagay na kanyang dinidesire ay may kinalaman doon sa purpose ng Diyos. At habang siya ay lumalaki, ay wala siyang ibang nilalaman ng kanyang kaisipan, kundi ang may kinalaman, may kaugnayan sa purpose ng Diyos. Well, minsan nakakapagtaka ang ilan ay kung magkaminsan ay sa ibabaw ng mundong ito ay walang anumang klaseng ambisyon. At ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso ay kagaya ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. So, sa pagpapahayag na ito, na pinakita ng banal na kasulatan at paglalarawan sa dalawang karakter sa banal na kasulatan, ay dito natin maintindihan bakit meron silang ganitong bagay. And lastly, tingnan natin yung huling pangusap ng ating Panginoon. Habang ang mga disipulo sa chapter 6, verse 66 ng Book of John, pagkatapos ng mga ganitong pangyayari, as a result of this,
many of His disciples withdrew and were not walking with Him anymore. And ang sabi ng Panginoon, alam ko mula sa pasimula kung sino ang sinong hindi sumasampalataya at sino ang magkakanulo sa akin. At nang marinig nila ang lahat ng mga bagay, ang mga tao, ang mga disipulo, basahin ninyo yung verse na yan. At marami sa kanyang mga alagad ito, mga sumusunod ito sa ating Panginoon, mga taong sumusunod sa Kanya at hinahanap siya dahilan, sabi natin Panginoon, hinahanap niyo ako, hindi dahilan nakakita kayo ng himala. Hinahanap ninyo ako dahilan nakakain kayo ng tinapay at kayo nabusog. Meron dalawang attraction na nagda-draw sa mga tao. Ang unang attraction ay mga taong nakinabang, gumaling sa kanilang karamdaman. At ang isang attraction ay yung kanyang pinapakitang sign of the Messiah. At yung pagpapakita niya ng sign of the Messiah, ang tinatawag nito ay ang mga anak ng Diyos. Ang dinadraw nito ay ang mga lalaki at babae na ibinigay ng Ama sa Kanya. Yun ang Kanyang tinatawag. See? Naipansin ninyo, gusto ko lang balikan yung chapter 6 verse 26 ng book of John. Jesus answered them and said, "Truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and you were filled." Tingnan natin sa English. Papakita ko lang yung dalawang bahaging ito. Sabi niyan, "Truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs." So dalawa yung the-draw ng attraction, yung nagdo-draw sa mga tao na na-attract sila sa ating Panginoon. First, yung kanyang himala na ginagawa. Pero yung isa naman ay yung tinatawag na signs. Yung signs na ito, hindi lamang ito basta pagpapagaling, hindi lamang ito basta himala na kanyang ginagawa. Yung mga signs na ito ay pagpapatunay na siya ang Messiah. And as He is the Messiah, ay ito ang nakakahatak sa kanila. Kagaya ng babae sa balon ni Jacob. Nang marinig niya yung pangungusap, babae, sabi niya, tawagin mo ng iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, tamang yung sinabi, wala kang asawa, pero meron kang 5 kinasama at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Kaya tamang yung sinabi, wala kang asawa. At ang marinig niya yun, sabi niya, I perceive that you are a prophet. Hindi lamang basta mind reading ang kanyang nakita. Hindi lamang basta yung parang pagkilala ng kanyang nakaraang buhay. Hindi lamang yun. Ang naka-attract sa kanya is the sign of the Messiah. Dahil ang sabi niya, ang aming mga magulang ay nagsasabi, kapag dumating ang Kristo, ang Messiah, ay gagawin ang mga gawa na yung ginagawa. At sabi ng ating Panginoon, ang kausap mo ngayon ay siya na nga. Nang marinig niya ito, iniwanan ang water pot, tumakbo sa Samaria, at sinabi niya, nakita ko ang sinasabi ng ating mga magulang na Messiah. So mga kapatid, ang tinatawag ng signs na ito ay mga pinili ng Diyos. Ang mga hinirang ng Diyos. Samantalang ang ilan, ang nakikita nila ay pagkain na nasasatisfied sila sa kanilang pisikal na pagkatao. Pero balikan natin yung chapter 6 ng book of John. Nasabi rito, as a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. Hindi na sila naging disipulo ng ating Panginoon. Hindi na sila sumunod pa sa ating Panginoon. Iniwanan nila ang ating Panginoon.
67. So Jesus said to the 12, ngayon binalingan niya ang 12. Sabi niya, You do not want to go away also? Sabi niya, kayo, hindi rin ba kayo magsisialis na kagaya nila? But si Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. Saan kami pupunta pa? Ikaw lamang ang merong salita ng buhay na walang hanggan. Alam niya, merong batak sa kanya sa ganung bagay. At nagawa niya sabihin sa isang pahayag, You are the Christ, the Son of the living God. Sabi niya, Lord, whom shall we go? You have the words of eternal life. We have believed and have come to you, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Ang pagkakilalang ito ay hindi nakilala ng ibang mga alagad. Ng ibang mga alagad ng iba ay nagsitalikod sa Kanya. Ang ibang alagad ay nagsitalikod sa Kanya, ang ibang alagad ay nagsabing mabigat na pangusap. Pero merong mga alagad na nagsabi, nakikilala ka namin. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Ibig sabihin, you are the Christ. You are the Messiah. At sabi ng ating Panginoon, walang sino man na makakalapit sa akin, maliban sila ay palaipitin ng aking Ama na nasa langit. At sabi ng ating Panginoon, Did I myself not choose you, the 12, and yet one of you is a devil? Now he meant Judas, the son of Simon Iscariot, for he is the one, he's one of the 12 and was going to betray him. Now mga kapatid, sa ating pagtatapos, nakikita natin ang resulta ng pagkapili ng Diyos sa buhay ng isang tao ay merong epekto ito. Meron itong gagawin sa buhay ng isang hinirang ng Diyos. Hindi lang siya basta kung anong bagay. Meron siyang ipoproduce na bunga. At ang bunga na kanyang ipoproduce, ang desire niya, ang character, ang katangian, ay magkukuincide doon sa purpose ng Diyos. May kinalaman doon sa layunin ng ating Panginoon. Kaya ngayon sabi rito ng chapter 15, ng verse 16, You do not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit. Alam niyo ba na kahit ang uri ng bunga na ibubunga ng mga mananampalataya, their life, their character, their desire, ang bungang ito na kanilang ibubunga, lahat ng ito ay ordained, sabi ng banal na kasulatan. Ordained, appointed. Itinalaga. Ito talaga ang magiging bunga. Well, kagaya ng pagtatanim ng isang puno, alam mo, ang expect mong klase ng bunga. Kapag nagtanim ka ng mangga, expect mo, mangga ang kanyang ibubunga. Dahilan ng binhi na inilagay sa buhay ng isang taong hinirang ay buhay ng Diyos. And guess what? Kung anong magiging buhay niya. Kung anong magiging bunga niya, ito rin ay buhay ng Diyos mismo. Praise God. Now, mga kapatid, hallelujah, isang napakainam na bagay, ang paghirang ng Diyos ay sa biyaya ng Diyos. At ang bunga na ating ibubunga ay biyaya din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang desire na ating i-desire at ang katangian na makikita, lahat ng ito ay gawa ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito.
Praise God, tayo tumayo. Awitin natin ang isang awit na pwede ba natin awitin yung From the Beginning? From the beginning, He chose me to be His child. Praise God. Hallelujah. Ngayon lamang natin naintindihan bakit meron tayong ganitong klase ng desire. Meron tayong ganitong klaseng pagnanasa. Meron tayong kauhawan na hindi kagaya ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan. Ang ilan sa mga tao, ang kanilang pinupursu ay ang kanilang mga sariling career, ang kanilang mga buhay sa ibabaw ng mundong ito, ang pagyaman at ilang mga bagay. Ngunit mayroong isang malalim na tumatawag doon sa pinakaibuturan ng ating puso. At ito, hallelujah, ang pagnanasang mas maging malapit sa Panginoon. Hallelujah. Ang malaman ng kanyang kalooban, malaman at mas malapit sa Kanya, maintindihan ang Kanyang sakdal na plano at layunin sa bawat isa sa atin. Alam mo ba na hindi yan ikaw, hindi yan yung sariling desire, hindi yan yung sariling pagnanasa. Yan ay resulta ng pagkapili at pagkahirang ng Diyos bago pa itinatagan sa libutan. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin. Mang Diyos, totoo na hindi namin kayang ipaliwanag ang mga bagay na nagaganap sa aming buhay. Bakit nang kami ay hindi mo pa nasumpungan ay meron na kaming mga hinahanap, meron kaming mga desire, meron kaming pagnanasa. Hallelujah. Pumapasok kami sa mga kasimbahanan, ngunit nakikita namin na hindi namin nasumpungan ang bagay na pinakakauhawan ng aming puso. Maliban sa isang panahon na aming marinig ang iyong salita, meron kung anong bagay na nabuhay doon sa kaibuturan ng aming pagkatao. Na merong nabuhay doon at merong kumislot at merong bagong ipinanganak. Hallelujah. At nagpatuloy ang ganitong bagay. O Panginoon Diyos, aming naintindihan na ito yung paggawa ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Ang iyong biyaya na yun ang, hallelujah, ipinakilala, Panginoon, sa pasimula pa, bago itinatagan sa libutan, bago nangyari ang lahat ng mga bagay, at bago pa kami sinilang sa ibabaw ng mundong ito, doon pa lamang sa sinapupunan ng aming mga magulang, ay meron ka ng layunin sa bawat isa sa amin. Nakagaya ng iyong ginawa kay Jacob, hallelujah, doon pa lamang ay na siyang pinili at hinirang at iyong sinabi, I love Jacob. Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat. At ang biyayang niya na sumasagana ay aming patuloy na naranasan ng kami, hallelujah, ay dalhin mo sa ibabaw ng sanlibutan. O ang kaaway ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak. Kami ay nilugmok sa kasalanan. Kami ay tinabunan ng maraming bagay ng mga kamunduhan ito. Ngunit Panginoon Diyos, isang araw ang binhing yan ay nabuhay nang ito ay maabot ng liwanag ng iyong salita, Panginoon Diyos. At nang ito'y mabuhay, Panginoon, hallelujah, mula noon ay wala nang kayang pumigil pa sa buhay na yan. At ngayon, hallelujah, ito ay nagpapatuloy. At gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ako ay ako dahilan sa biyaya ng Diyos. Ako ay naging ganito. Ako'y naabot ang ganitong bagay dahilan sa masaganang biyaya ng Panginoon na gumagawa sa bawat sa akin. Panginoon Diyos, bayaan mong ang biyayang ito ay patuloy na gagawa sa iyong mga anak at ang walang ibang bagay na ipoproduce sa buhay ng iyong mga anak, kundi ang iyong sakdal na kalooban
ang iyong katangian, ang iyong kalikasan, ang iyong naturaleza, Panginoon, na siyang walang ibang bagay na ipoproduce sapagkat makikilala ang hallelujah sa pamamagitan, ang puno'y makikilala sa pamamagitan ng bunga na kanyang ipoproduce. At Lord God, ang bawat isa na iyong mga anak ay iyong itinalaga upang sila ay magbunga. Hallelujah. At ang bungang ito ay hindi pansamantala. Ito'y mananatili sa kanila at anuman ang kanilang hilingin sa iyo ay iyong pagkakaloob sapagkat ito'y may kinalaman sa katuparan ng iyong sakdan na layunin sa bawat isa. May you bless, Lord God, each and every one of us. Kahit man ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at ang bawat isa niyong mga hinirang at pinili, Panginoon, bago pa itinatagan sa libutan at silang lahat, hallelujah, ay yung tatawagin sa uling araw nito. At kung meron pa mang mga kaluluwa na hindi pa natatawag at di pa na-express sa ibabaw ng salibutan, hallelujah, iyo silang hahanapin at iyo silang aabutin sa uling araw nito. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Panginoon, nais din naman namin dalhin sa panalangin ang aming kapatid, Mar Josiah, sa kanyang kahilingan, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na yung binubuksan sa kanya sa isang panibagong trabaho na nag-aantay sa kanya, Panginoon Diyos. Lord, salamat, Lord, siya ay nakapasa na sa first interview at merong pangalawang interview at ang pangatlong interview, Lord, ay sa owner na ng may-ari ng business na ito. At dalangin namin, Lord, ang mga interview niyan ay sa iyong biyaya, Lord, ay maipasa ng aming kapatid, Panginoon. Tulungan siya ng iyong biyaya at ng iyong kalakasan. Tulungan siya hindi lamang ng kanyang sariling kakayanan, talento, o ano pa mga bagay. Tulungan siya ng iyong biyaya. At ang iyong biyaya, Lord, ang siyang magdala sa kanya at magbigay sa kanya ng isang trabaho, Panginoon. Isang mainam na trabaho na kung nagawa mo siyang bigyan ng trabaho sa unang pagkakataon, hallelujah, at nawala sa kanya, meron ka pang higit na bagay na pwede ipagay at ipagkaloob sa kanya. Hallelujah. Para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Lord, maraming salamat sa iyo at kalakip nito na aking ipinagkakatiwala, Lord, ang lahat ng bagay na gagawin ng aming kapatid, Panginoon. Maging matagumpay ang lahat ng bagay dahilan sa iyong biyaya sa kanyang buhay. At kahit man ilan sa aming mga kapatid na mayroong mga prayer requests, Lord, at kahit man sa mga kapatid namin sa kanilang mga tahanan na mayroong mga pangailangan, ikaw ang Diyos na kamatagpo sa kanila. Anumang desire ng kanilang puso, anumang ang bagay na ito na kanilang pinakaasam, ikaw ang magkaloob sa kanila, Panginoon, dahilan nais mo na sila ay magpatuloy at maging matagumpay sa buhay paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Kahit man ang aming pagtatapos ay aming tinataas sa iyo at ang iyong biyayang masagana sa ilalim ng iyong pag-iingat sa amin ay pauwiin mo kami na ligtas at payapa sa aming mga tahanan. At ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang lubos na pagpapasalamat ay maibalik namin sa iyo sapagkat ikaw lamang ang marapat na pasalamatan at luwalhatiin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ibinabalik namin ang lahat ng pagpapasalamat at pagdakila. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. She will say amen.